Yo, what's up mga kapiso? So, para po ito sa mga ka-LPB natin dyan na nag-abang sa bagong update ni LPB. So, the long wait is over, no? So, susubukan natin guys kung talagang totoo ba yung random fix Mac ni LPB. Isa din yun sa mga hinihintay natin o hinihintay ko na ma-resolve kasi sa ibang software meron ng naka-random fix, no, para hindi yung mawala yung time ng ating mga client. Halimbawa, iba-iba ang name ng ating mga access point. Ayan po ang mga sample natin guys. So may tenda po tayo na naka-name ng GPTEC at yung isa ay EEP110 is nakapangalan po ng Comfast. So iba-iba po ang name. So ngayon is ipapakita ko sa inyo guys kung how it works, kung totoo nga ba talaga, no? So may prepare po tayong laptop diyan at Queens. Ayan, magkuha muna tayo ng Queens. Marami po tayong Queens dito guys. 10. Ayan, ito yung sample ng Queens na ihuhulog natin. Ayan. So since the long wait is over, no, kasi si LPB is nag-update na, since may mga unit din tayo na LPB, so marami din tayong unit na LPB. So ayun, ina-upgrade natin into, subukan natin guys, no, kung talagang nag-work. So ang setup pala natin ngayon guys is ano lang ito, hindi ito VLAN, naka USB to LAN lang, no. Tapos yung USB to LAN papuntang tenda sa LAN 1, tapos yung ating TP-Link EEP110 is nasa LAN 2 po nakalagay. Ayan po ang setup natin. So USB to LAN lang, basic lang muna na ipapakita ko sa inyo. Alright, so sa laptop na po tayo. So first is kailangan nating connect sa ating SSID na ayan, sa TP-Link. So no internet ang nakalagay. Ayan. So ito na yung dashboard ni LPB. So TP-Link po tayo nakakonek guys. So ang isang SSID, itong ating tenda is GPTEC. So itong TP-Link is TP-Link po yung SSID niya. Wala po tayong binago. So ngayon is mag-i-insert coin po tayo. Ayan. So pag mag-insert coin po tayo guys, yung lead frame is mag-o-off, no. Ginawa ko kasi yan kasi para makapokus na yung power supply natin sa ating Queen slot sa board, no, para hindi siya mag-loss power at saka mabawasan din yung mga ghost credit ng ating mga piso wifi. Alright, kadalasan kasing issue ng ghost credit is more on power supply and the SD card, kung fake yung mga SD card natin guys. Yan, so mag-insert coin po tayo. Yan, so nag-off siya. Maghulog tayo ng 5 peso, 1 peso, and 10 peso. Ayan, so may amount na 16 yung nadidetect niya. Done paying. Ayan. Hopefully makapag-internet na po tayo ngayon guys. Ayan. So connected na po tayo 4 hours. So mag-try tayo ng fast.com. Tadang! Ayan. Kasi nasa 3 Mbps nakaset yung ating per user. Ayan, try natin mag-YouTube. So ayan, so nakaka-YouTube naman tayo, no? Na-open naman yung YouTube. Yan. So na-open sa, tapos yung speed test natin ay yung yan, yung fast.com is 2.8. So nasa 3 Mbps yung nakaset natin per client. So ngayon guys, since nandito 4 hours, take note guys 4 hours and 9 minutes or 8 minutes. Ayan. So ngayon is mag-change na po tayo ng SSID. Itong GPTEC. Ayan, GPTEC po. Ito pong GPTEC ang tinda na
nilagay ko guys. Yan, connect. Tingnan natin kung yung oras na nandito is ganun pa rin ba. No? Refresh natin guys. Refresh natin. So ayan, same pa rin. So legit na legit pala yung random fix ni LPB na ginawa niya. Ayan. So the long wait is over. Kumbaga ito na yung hinihintay natin na update ni LPB. At tapos may kunting binago lang ako sa settings. Ayan, so naka GPTech na po tayo. Saka pag i-change natin into TP-Link, ayan, pag i-change natin into TP-Link, ayan, connected pa rin. Tapos pag ni-refresh natin, so dapat ang oras niya is ganun pa rin. Ayan, so hindi nabawasan yung oras. Tapos naka-connect na tayo sa ayan, sa TP-Link. So legit yung LPB. Good news para sa mga ka-LPB natin dyan. So may binago lang akong konti, so, no? Dito sa dashboard niya. Ayan, open muna natin yung dashboard niya. Sa admin naman, sa admin, may binago lang ako dito sa ano niya guys, sa portal settings. Ayan. Ito guys, oh, ito yung kailangan yung baguhin. Naka random map. Ayan, so nilagay ko na on, naka on po yung sa akin guys. Ito lang yung ginawa ko. Tapos yun na. So nag-activate na yung ano, Mac random na problem usually sa ating mga piso wifi. So it can easily determine kung halimbawa iba-iba yung mga SSD ID natin na i-deploy. So mas madali po siyang matrace kung ano yung mga access point natin na may problema. Okay, so thank you Sir LPB sa update. At sana tuloy-tuloy na to. And babus mga kapiso. God bless us all.